Guys, naghahanap pa kayo ng e-bike na kapag dala nyo, complete head turner. Ganyan. So, kapag dala nyo siya sa rides ninyo, o kaya pang-service ninyo sa work, sa school, o kaya pamalengke nyo lang, absolute head turner yung motor nyo. Two wheels e-bike ba hanap mo? Introducing the Black Warrior e-bike. First things first, magkano ba tong e-bike na to? Mabibili mo siya ng roughly around 59 to 60,000 pesos. Okay, so hindi mo siya dito mabibili sa Pilipinas. So orderin mo siya sa Alibaba o kaya kahit anong international e-commerce platform. So pag sinama mo yung shipping, siguro mga nasa roughly mga 80,000 para sa napakagandang bike na to. Itong cruiser looking type na bike. Okay? So doon tayo sa ibang specs. So dito tayo sa heart nung e-bike na to. Ito, yan, yung battery niya. So nasa gitna siya nung bike. So ang battery capacity nito is nasa 60 volts and 45 amp hours. Yung tank bag niya, ito, nasa harap. So pwede kang maglaman ng kahit ano rito. Pero ang ginawa ng owner is nilagyan siya ng oh my god, extra battery, extra juice. Okay? So itong extra juice na to is kayang mag-extend ng battery life mo. Ang charging port niya nandito. Okay? So yan, bubuksan mo lang yan. So makikita mo na, dito mo na isasaksak. Wall charger lang siya. So ang charging niya would take roughly about 6 to 10 hours. Pero dahil dito sa setup na to, dalawang battery, feeling ko more than 10 hours or 10 hours siguro. Okay, pero kung stock battery lang siya, mga nasa roughly 6 to 10 hours lang yung niya, yung charging time. So meron tayo din ditong on-off nung battery para sa battery to. So yung on-off mo yung battery. So in theory, kaya tumakbo nitong stock battery ng 50 kilometers. Alright? So kung dadagdagan mo pa ng isang same capacity battery, okay, so theoretically kaya niyang tumakbo ng 100 kilometers range in one full charge. Okay? So ang ginawa dito sa battery dito, naglagay ng battery dito tapos naka-series lang siya. Dito sa may control box mo. Okay? So yung series na 'yan, ayan dito, nilagay lang nagbutas dito ng wire para connected tong dalawang batteries. So pag charge mo siya simultaneous, pag umaano siya is magbibigay sa iyo ng dito sa bilog na to, yan, ito. Dito mo makikita yung controls niya. Nandiyan yung mga niya, nandiyan yung parang pinaka ECU niya. So yung primary drive niya is nandito. So direct motor drive to para mas efficient yung yung takbo ng motor. So wala siyang kahit anong gear. Nandito lahat yung niya nandito sa hub na to. So naka spokes. Ayan, kung nakikita nyo naka-spokes. Pero tubeless tong na to. Okay. So ang stock nitong gulong niya is 20 by 5. Okay. Pero pinalitan na siya ng mas mataba ngayon. Pero ang stock nito is nasa 20 by 5. Ang nilagay na brand is yung Red Indian. Okay. Kung gaano kataba yung na yan. Okay, so ganyan kataba yung gulong niyan, para ka nang nakagulong ng motor dito. Front and rear nung bike, meron kang 2-pot calipers. Okay. So meron ka ring 180mm na disc brake.
Okay, ito yung sa back. So ito naman yung nasa front. So pareho yan. Front and back, 2-pot calipers, and then 180mm na disc. Meron na siyang aftermarket shocks. So pinalitan na yung shocks niya. Dati parang ano lang siya, yung ordinary shocks. Ngayon naka air compressed shocks. So fully adjustable yung nilagay nung owner. Okay, so sigurado tayo napakaganda ng play nito. Ito naman yung upuan niya. Meron siyang single seat. Okay, so hindi siya malambot, hindi rin naman siya ganong katigasan. Okay, pero ano naman, siguro komportable naman. Testing natin mamaya. Dito tayo sa harap ng bike, dito sa may cockpit. So meron siya ditong probably mga 5-inch 5-inch TFT display. Tapos nilagyan na siya ng quad lock yung owner. Ayan. Pero hindi siya kasama in stock. Okay. So nandito nakalagay yung high and low. Okay. Signal lights. Okay. Yung horn. Testingin natin mamaya yan. Tapos dito yung lights. Ayan. So off, park light, and then yung headlight. Ito yung on-off button switch. Okay, so ito meron din siyang reservoir. Ito yung sa brake. Okay, so aftermarket na rin yung brakes, pinalitan na rin. Okay, and then meron siyang aftermarket na side mirrors. Yan yung parang yung natutupi na ganun. Okay, so aftermarket na rin yung side mirrors niyan. Etong bike na to, adjustable yung compression tsaka yung rebound. So rebound and compression, fully adjustable yung shocks nito. Stick, di ba? Nakita nyo naman yung shocks. Ganyan kataba yung baso niyan. So this bike in stock form approximately weighs mga 60 kilograms. And then yung seat height niya is nasa almost 32 inches. Mataas din yung yung seat height niya. So testingin natin yung seat height niya. Sasakay ako. I'm 5 foot 5 inches and ganito yung itsura ko kapag nakasakay sa bike. I think that pretty much covers everything. So only one thing left to do. Test drive natin tong bike. Camera set. Okay. So daan muna tayo dun sa hindi masyadong hardcore na kalsada. Dun sa may sa may bukid na lang, para lang pipil lang natin yung riding comfort. Okay. So far yung acceleration nung 1, ayan, naka-gear tayo ng 1. Naka-setting pala tayo ng 1 na speed. So far yung acceleration is okay. So etong paahon, nilipat natin sa 3. Oh my god, humihila. The pull is insane. The pull is insane. Balik natin, ganun pala yun. On the fly, pwede kang mag-switch ng speed controls mo on the fly. So mabagal lang. Hindi naman kailangan masyado mabilis tayo. Yan. Yung 1 niya nasa ang top speed nung 1 is nasa 21 kilometers per hour. Yan, so far yung first setting niya nasa 21 kilometers per hour. How about yung number 2? Oh my god. Shit. Yung speed setting niya number 2, oh my god, nasa 50 kilometers per hour. Hindi ko pa sinasagad kasi kulang yung kalsada. Brakes are okay, makapit naman yung brakes. Ang ganda kasi dual disc brake, 180mm, 2-pot calipers.
ano pa hanapin mo sa stopping power nito. Body position natin medyo slightly aggressive yung position. Slight lang na siguro dahil naka ano na yung paa natin naka ano sa likod. Naka-angle pa palikod. So medyo slightly aggressive pero hindi naman siya to the point na hindi komportable. Komportable pa rin siya. Okay. Yung suspension, itong mga bumps na to, hindi mo ramdam mo pero alam mo yung hindi siya matigas yung suspension. Siguro dahil aftermarket na yung rear suspension natin. So sa front suspension, ano pa bang hahanapin mo sa front suspension? Napaka-komportable niya. Fully adjustable, rebound and preload. So I can ride this all day. So umalis tayo sa atin, sa Balagtas. Ano tayo? Full charge. So dalawang batteries. Itong nasa harap, itong parang nasa tank bag, tapos itong nasa ilalim. So dalawang 60 volt battery. So in theory, kaya natin tumakbo ng 100 kilometer range. Subukan nga natin itong mga nakamoto. So parang ang sweet spot niya is nasa ang sweet spot niya is nasa second setting number 2 dun sa speed settings niya. Ang bilis hindi natin ma-top speed yung setting number 2 kasi nakakatakot. Although malaki yung gulong niya, hindi ganoon kalaki yung contact sa kalsada. Pero so far ramdam mo yung stability stable siya, sobrang stable. So far, kahit basa yung kalsada, sobrang stable natin. Kahit umaandar, wala kang skid, wala kang dulas na mararamdaman. So far so good. Dito tayo pumunta sa may kalsada, sa may kabukiran. So ang setup ng camera natin is naka neck mount tayo, parang pakwintas. Tapos naka microphone tayo, naka lapel mic tayo. Bukod sa helmet, meron din akong baong tubig tsaka donut. So far so good. Sobrang komportable niya. Medyo getting used to yung upuan kasi medyo naka slightly aggressive siya. Pero nararamdaman ko na yung sakit sa puwet ng konti. Tolerable, hindi naman siya ganun ka-exaggerated na sakit sa puwet. So yung mga suspensions niya the best kasi kahit mga na yan, humps na yan, hindi siya stiff. Kaya parang sumasabay siya, nagpe-play yung bike. Puntahan lang natin yung dulo na to and then conclude natin yung video. Tapos gagawa tayo ng range test. So kung naghahanap ka ng e-bike na pang daily ride mo, halimbawa pamasok and you want to go to work in style, okay, I think this is the best choice. Diba? Ang taas ng range, sobrang komportable. Matulin, definitely. Nakita nyo kanina, naka 50 kilometers tayo and the second setting pa lang. So ito, the best tong e-bike. Next video, subukan natin mag-range test. Okay, so i-range out natin siya kung gaano kalayo ang kaya. Hindi naman natin to the point na uubusin yung batteries kasi theoretically hindi mo talaga siya mauubos. Kahit uneven pavements, medyo makalog yung wala kang maririnig na mga kung ano-anong kumakalog dito sa bike. Diba? So ang ganda niyang pan-service, pang daily, yan. Kayang-kaya tong mga terrains na hindi naman ganun ka badass. Okay, let's conclude this video. Bibigyan ko kayo ng honest review ko rito. Number 1, first impression ko, ang ganda nitong bike. So mukha siyang isang cruiser bike. Siguro ang tingin ko nga medyo malapit siya sa Yamaha XSR 155.
Parang ganon. Second is yung speed. Okay? So, bihira tayo makakita dito sa Philippines ng e-bike na kayang tumakbo ng speeds nung kagaya nung kanina. Imagine, nasa second ano lang tayo, nasa second setting number 2 pa lang tayo, maabot na tayo ng 50 kilometers per hour. What more kung doon sa setting number 3. Yung last na nagustuhan ko is yung comfort. Okay? You have two suspensions fully adjustable sa harap, isang rebound and preload, and then you have dalawang suspension na aftermarket dito sa likod. So ang ganda nung play niya, pwede nyo pang i-adjust into your liking. Okay? Overall, this bike is great. Okay? Kung gusto niyo na pang daily, gusto niyo pang weekend, yung tipong gusto niyo lang mamasyal, ganun, within back streets, within yung rough road, pero yung hindi masyadong mga pang professional na terrain, mga light off-roading lang ba, mga light off-roads, yan, paved roads, okay, kaya i-tackle nitong bike na to. Ang lalaki ng gulong nito, oh. So overall, the best tong bike na to for its category, two-wheeled e-bike. Walang tatalo pa rito sa Philippines. So, wala pa ako nakikita na e-bike na ganito yung category na kayang tumalo dito sa class na to. So for me, I think this is the best choice kung gusto mo ng two-wheeled e-bike. You want to travel in style? Eto yon. Hey guys, see you sa range test natin.